want to know the truth. Ganon. Last two questions, Congresswoman Rosas. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, gusto ko lang sabihin na sa elements of self-defense, first, dapat unlawful aggression. Second, reasonable necessity of the means employed to prevent or repel it. And third, lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. Mr. Chair, now I would like to direct my question to sa victims po, si Christina siguro at si Lori or si Mary Ann, Mr. Chair. Ano po yung sirkumstansya or kalagayan ng mga nangyari sa pagkapatay ng inyong mga mahal sa buhay, Mr. Chair? Hanggang ngayon po, mahirap pa rin po sa kalooban namin. Ang mahirap lang dun kasi yung mahirap ka na tapos may mga pinagdadaanan ka pa po na ganito na hindi basta-basta na nahihimpasan ng kumbaga araw-araw, puro sakit ng loob, dasal, kung ano ba yung pinaglalaban namin ito. Salamat Mr. po. Chair, tatanong ko lang, ang susundan ko lang yung tanong ko. Ang tanong ko kasi ay, nagkaroon ba ng self-defense? Parang ganyan di ba? Ang nangyari. Nanlaban ba yung Yun po inyong... ang sinabi nila sa akin na nagkamotor po yung bata na wala namang motor na hindi marunong magmotor. Yung pong nanlaban, yun po yung sinabi nila sa akin na nakipag-anuhan po daw ng baril. Pero ano ang nalaman ninyo sa investigasyon? Laban ba? Well, Meron bang unlawful aggression? Meron bang reasonable necessity para i-employ or i-prevent or i-repel yun? Meron bang lack of sufficient provocation mula sa parte ng tao na dinidepensahan yung sarili niya? sa lahat po ng mga nalaman ko po, dahil wala na rin naman akong ganun kaalaman ng ganyan po, lahat po yun gawa-gawang kwento po at wala rin pong napakitang ebidensya na nagsasabi ng katotohanan na nanlaban po yung bata. Si Nanay Lori siguro. Sa parte po ng aking mga anak na dalawa, nawala po kasi sila ng May 11, tapos nalaman na lang po namin May 12 na natagpuan sila dun sa isang lugar sa Quezon City na patay na sila. Kaya kumbaga, doon sa balita, yun yung napanood ng anak ko na sabi nga daw ay police operation. Pinaghahabol daw sila ng mga pulis hanggang sa nahuli sila at pinagbabarel. Yun po, kasi kukuha lang naman ng lisensya itong kuya, si Crisanto, kasi isa po siyang security guard. Kumuha lang siya ng lisensya noong May 11, pero hindi na ho siya nakabalik. Tapos kinabukasan ho, yun napanood na siya sa isang news sa TV na yun nga, natagpuan na sila na patay na. Tapos yun, pinaghahanap na po namin. Si Nanay Mary Ann. Yung time po nung pinas lang yung mag-ama ko, sa totoo lang planado po ng mga pulis yun, na pumatay po sila. Ang hinahanap po nila, hindi po yung mag-ama ko, yung kapatid ng asawa ko. Nasa police report po nun. Halos planado po nila, nandyan na po yung soko, andyan na yung funerarya, na halos sa amin bilang mahihirap, wala kaming magawa. Halos talagang yung ginawa ng mga opisyal ng mga kapulisan na imbis na magtiwala kami, nawalan kami ng tiwala. Halos sa tingin po namin parang mga na po sila. Hindi na po nila ginagampanan yung mga obligasyon nilang bilang mga pulis. Kaya yung time na yon, hindi po makatawo yung ginawa nila sa aming mga mahihirap. So sa tingin niyo po hindi nanlaban? Hindi po. Sa liit po ng bahay po namin, halos 3x3 lang po yung bahay namin. Kwarto lang po. Wala pong mga barilang mag-ama ko. Halos nakaload na po yung mag-ama ko nung time na yun. Paulit-ulit po kami nagmamakaawa. Pero pinaslang pa rin po yung mag-ama ko.
Thank you, Mr. Chair. That would be all. Ano? Thank you. Lumalabas doon na may mga excesses talaga at mga violations na naganap, Mr. Chair. Mr. Chair, thank you, Mr. Chair. And siguro, Mr. Chair, for the next round of interpellations, pwede pong palista ulit. Maraming salamat, Yes, Mr. opo. Chair. Meron po tayong second round. So, ngayon po, ang susunod po na